Mga katanungan sasagutin, mga alalahanin lilinawin. Ito ang programang katuwang nyo sa usaping batas, serbisyo publiko at politika, maging sa kalusugan, pisikal man o espiritual. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim, sagot kita. At napapakinggan nyo po kami sa Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. At live din po tayo sa Facebook page ng True FM. Follow us on FB. At kung kayo po ay Signal subscriber, kami po ay mapapanood nyo rin sa Channel 19. At ngayong Lunes, every Monday mga kapatid, usapang batas po tayo. At ang ating pong tututukan kasama ang ating guest lawyer ay tungkol sa mana. Marami po ang umiiwas kapag pagpanaw ang usapan. Pero paano kung may kapamilya kang bigla na lang na maalam sa mundo? Automatic bang sa asawa mapupunta ang kanyang ari-arian? Paano ang mga anak? Paano kung walang anak? 'Di ba? Sa mga legal mang asawa o sa labas, paano nga ba? Paano ang pangalawang pamilya? Di po ba? Ang daming usap. Ang dami po natin pwedeng pag-usapan. Kaya, ang mga pagkakautang, namamana rin ba? Nako! Yan ang ayaw nating mamana, di ba? So, yan lang po ay ilan sa mga katanungan po natin. Kaya, samahan niyo po kami dito sa ating episode for today, sa ating usapang legal. At ang ating question of the day, paano iriresolba ang pag-aaway dahil sa mana? Di ba minsan nakakalungkot po na madalas naririnig natin yung talagang akala natin ay very tight ang kanilang pamilya pero pagdating na sa mana nagkakasira na yung family. So yan po ang gusto natin sanang maiwasan. Sali po kayo sa ating discussion. Maaari po kayo mag-post ng inyong mga tanong sa ating live stream. Better yet, tumawag po kayo sa ating tanungan hotlines. Napakagaling po ng ating guest lawyer today at willing to be abused. Pagdating sa usapang legal na advice. Okay. Tawag po kayo sa ating tanungan hotlines sa 8631-5788 or sa 8631-6674. 8631-5788 or 8631-6674. At dahil po Burr months na, may maaga po kaming pamasko sa inyo. Mananalo po ng 500 pesos ang may pinaka-malaman na komento. Ang tanging niyo pong gagawin ay sagutin ang ating question of the day at i-share po ang ating live stream. Take note po dapat naka-public po ang inyong pag-share. Malay nyo, kayo po ang buena mano ngayong Lunes na makatanggap ng 500 pesos, di ba? Malaking bagay na po yan, pambili ng bigas. Ilang kilong bigas na po yan? 10 kilo. Kaya kung nasa 50 pesos yung per kilo, may mga bigas naman na po rin tayo mabibili ngayon na 40, di ba? 42. So, hindi pa lang natin naabot yung 29 pesos. Mukhang malayo-layo pa po yan. Pero malaking bagay na po yan. Natawa yung aking guest. Alam niyo po yung aking guest ngayon. Tagal na po natin siyang nililigawan, masyadong busy. Pero, I'm sure na miss niyo po siya dito po sa Radyo 5, sa True FM. At isa po siya sa mga maituturing kong pioneer ng TV5 dahil unang-una po kami nagkasama nung unang taon na nire-launch po ang TV5 under MVP's management po noong 2010. Tama ba ako? 2010 elections. Oo, talaga nagpuyat-puyat po kami noon. At yun na rin siguro yung kanya naging debut. At nagtuloy-tuloy na ang kanyang karera. At ngayon nami-miss natin siya. Well, madalas naman natin siya pa rin nakikita sa socials. Walang iba ang napaka-batikang abogado, profesor at mamamahayag. Nakasama ko po siya sa maraming programa, especially sa morning show. At nagkaroon po siya ng regular na programa kasama ang aming hepe. Ayan, si Mama Lucy Cruz Valdez. Baka kaya pupunta ka, kaya ka nandito. Attend ka sa baba. Attend ka rin ba sa baba? Kasama po natin, Dean Mel Santamaria. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang inyong lingkod. Dean Mel Santamaria, magtanong na po kayo at aming sasagutin
Ni Ma'am Cheryl. Ay, ma'am talaga. Alam mo, pwede na akong umalis. Kayang-kaya mo na to. Hindi naman. Kaya-kaya hindi na to naman. ni Dean Mel. Dapat ako ibigyan mo ng direksyon sa mga itatanong. Oo. Diba? At magandang usapan na yan. Tuwing available ka every Monday, usapang legal po tayo dito sa Sagot Kita. Okay. Bukas po kami, Dean Mel, para sa'yo. Every time. Okay Ayan, lang. basta kaya ng schedule. Saan ka na ba busy ngayon? Siguro simulan muna natin kasi madalas kita nakikita sa Facebook. Of course, you have your Facebook. Yes. You have your... Nagtuturo pa rin ako. Of course, Nagtuturo pa rin ako. Meron akong... Saan ka nagtuturo ngayon? Nagtuturo ako sa Ateneo, sa FEU, sa UST, sa University of Makati, at saka sa PLM. Ang dami. Madami. Hindi mo nagre-reklamo si Mrs.? Ay, hindi naman. Sanay na si Mrs. Pareho na kaming retired eh. Oo. Kaya nagtuturo na lang kaming dalawa. Oo. At nagugustuhan naman namin. At yun ang passion nyo talaga eh. Yes, kasi mahirap basta nag-retire ka. Retire na kasi ako as dean ng FEU, kaya medyo maluwag-luwag na. So sabi ko, dapat aktibo pa rin ang isip natin. Yes, oo. But yun. I love calling you dean, so that's okay. That's Kaya okay. ang pinakahuling mataas na posisyon na hawak mo eh. So tama. yun automatic, nandyan lang yan, diba? Unless na magiging senador ka, unless na walang balak si Dean Mel. Senador sa Radyo 5. Sa Radyo 5 Yun pwede. ang aming joke nun, di ba? Ay, number 1 ka. Oo. Senator Dean Mel Santa Maria. Why not? Pwede. Sa radyo lang po ang pinag-uusapan natin ha. Baka radyo yung lang yun, iba dyan ha. Baka akala seryosohin, may biglang hanapin yung pangalan mo sa balota. Totoo Nasaan yun. si Dean Mel? Parang wala. Hindi pwede. Pero napakadami. Napakaraming tatakbo. Malapit na October, Sobra, 'di ba? Come October, sometimes you could come here on a Wednesday, we could talk about politics. Right. Kasi usapang Excited politika. ako dyan. Ayan, every Wednesday naman usapang politika po kami. Naku, masarap At ang marami usapan din yan. kasi Dean Mel, maganda rin po kasi na may lawyer tayo pag Wednesdays. May mga terms. Like the last Wednesday, sabi ko kasi, di ba ang dami ngayong Senate hearing, congressional hearings, ang dami na pinapatawag as resource person. May pagkakataon na hindi tumayo si VP Sara, hindi siya nanumpa dahil sabi niya, ako pinapatawag nyo as resource person, di ba, speaker, hindi bilang witness. So bakit ako manunumpa? Yung mga hindi po natin iniintriga yon, pero gusto natin maintindihan ano nga ba ang nakasaad sa batas para maintindihan. Pag nanonood tayo ng parang malateleserye na hearings, naintindihan natin. Tapos ako rin yung napapansin ko, resource person, pinatawag nyo, yun lang talaga ang gusto kong isagot at karapatan ko isagot na yung kanyang right to against self-incrimination. Tapos bigla kang masasight in contempt. Anong laban mo? Tapos kung kunwari feeling mo sobrang parang nahaharas na ako ng mga senadora ng Congress, saan ako tatakbo? Kasi kung ayokong umattend, ayokong sumagot or talagang wala ako isasagot, sasabihan nyo naman ako ng sinungaling. Hindi ko po nilalahat pero may mga pagkakataon. Or minsan, na ginagawa nyo na po kaming parang nakakaswala na ng respeto. Diba? Saan ako tatakbo? Naitanong ko yun minsan paano kung gusto kong i-complain na yung mga nag-reklamo? Saan ako? Sa Ethics Committee ba? Tatakbo ba ako sa Korte Suprema? Parang hindi na po tama yung pagtrato. Like, diba? Sa bawat no matter how guilty you are, meron ka pa rin karapatan bilang isang individual, di ba, Attorney Mel? Tama yun. Lalo na yung right against self-incrimination, ang sabi nga ng ating konstitusyon. Basta't may tendency lang sa'yo, whether korte, administrative body, o legislative inquiry, may tendencing baka maisangkot ka sa isang krimen, pwede mo na talagang sabihin na aking ini-invoke ang right of self-incrimination. Whether you are a resource person or whether you are a witness. Dapat iyon ang karapatan na ginagaranti ng ating constitution. Minsan naiinis tayo. Bakit ayaw mo magsalita? Kasi para kang may tinatago. Pero iyon kasi ang punto ng right against self-incrimination. The full force of the power of the government nakatutok sa isang tao. Kaya iyon ang pampatas niya.
Oo. Di ba? Ang pampatas na nandiyan ng NBI, nandiyan ng police, nandiyan ng mga investigador, pero ikaw nag-iisa ka lang. So ang sabi ng ating Constitution, huwag niyo nga abusuin ng inyong kapangyarihan ng isang nag-iisang tao. Kaya binibigyan namin siya ng karapatan against self-incrimination. Meron siyang karapatan, huwag isangkot ang kanyang sarili. Humanap kayo ng ebidensya. Ayun. Kaya minsan naiirita na yung mga senador natin at congressmen. Yes. Diba? Kasi yun ang ginagamit. Totoo But yun. then again, kahit gusto nating marinig, yung sagot sana doon, may karapatan yung individual pala na yon. Oo. Kahit na siya na yung pinakaalam mong guilty na, Correct ka dyan. pwede pa rin. Correct ka dyan. Sapagkat napakalawak at napakapangyarihan naman talaga ng gobyerno. Kita mo, hindi naman nagsasalita si former Mayor Go. Pero nakakakuha sila ng ebidensya, di ba? Nakakakuha na naman sila sa ebidensya. Ang ibig sabihin lang ng batas, kumuha kayo ng ebidensya nyo, gobyerno, napakalakas ninyo, napaka-powerful nyo, huwag nyo lang pipilitin ng isang taong isangkot ang sarili niya. Ganun lang yun. Oo. Kasi 'di ba, sino ba naman tao sa mundong 'to gusto niyang isangkot siya mismong sarili niyang masisisi niya at the end of the day na sinangkot niya. Well, we'll have another day for that. Yes, 'Di ba? Sino ba naman ang hindi nakaka-miss kay Dean Mel? Yun pa lang naintindihan na po natin. Pero this time, papaintindi natin sa kanila yung mana. Parang ito lang yung programa niyong relasyon. Diba? Yes. Kayo ni Ma'am Lucy. Naalala niyo po yun mga kapatid, yung ating mga solid listeners dito po sa Radyo 5 na umiikot yung inyong programa noon sa mga batas na may kinalaman sa pamilya. At ito sigurado na pag-usapan nyo na ni Ma'am Lucy, ni Ma'am LCV. Na mamaya may event tayo sa baba, no? Si Ma'am Lucy. Ayan. Alright, simulan na natin. Okay. Simulan po natin, Dean Mel, sa last will and testament. Ano ba ang dapat na nilalaman nito? At ano ba ang last will and testament? Ang last will and testament, ito po ang huling habilin ng isang taong sa kanyang pagkatapos niyang mamatay. Ginagawa ito bago siya mamatay at binibigyang effect ito ng korte at ipinapatupad. Ang last will and testament, hindi po magiging epektibo yan kung hindi may approval ang korte. Yes, so ang tawag doon, probate of a will. Ngayon, ano ang nilalaman ng isang last will and testament? Siyempre yung taong gumawa at kung ano ang ibinibigay niya at kung sino ang pagmamanahan niya at ano ang pamamana niya. May mga limitasyon po ito sa batas natin. Hindi niyo pwedeng kalimutan ang mga tinatawag na compulsory heirs. Compulsory heirs. Kasi dalawa po ang mga uri ng tagapagmana natin. Isang compulsory at isang ordinaryo. Yung mga compulsory heir, yun ang mga tinakda ng batas na siguradong makakakuha. Ang legal na asawa, ang mga anak, legitimate at illegitimate. At kung wala yung tatlong yon, ang ama at ina. Lahat na po ng natitira, ordinary heirs na lang po yon. Anong pagkakaiba, Cheryl? Ang pagkakaiba ganito. Kung nakaligtaan mo ang isang anak mo, naligyan ng mana sa last will and testament, walang bisa ang last will. Yung buo, the entirety. Buong entirety yon, wala. Sapagkat nga, kinalimutan mo isang tagapagmana. Kung mayroong justification kung bakit di siya kasama doon. Nakuha na niya nung una, ang dami niya na nakuha or may nakulimbat yan or na gasta or ganon. Maganda yon. Kaya nga yon, pwedeng sabihin yon. May explanation dapat. May explanation yon. O kaya, meron siyang ginawang napakatindi sa tagapagmana o sa nagpapamana. Halimbawa, tinangka niyang patayin. O nangangailangan ng suporta ang tatay o nanay, hindi niya pinapansin. Yan ang mga ilang mga dahilan para sa last will and testament sasabihin mo, sapagkat ginawa mo ito sa amin, hindi ka namin tagapagmana. In short, para mo siyang tinatakwil. Tinatakwil mo siya bilang tagapagmana. Kaya lang dapat nakalista yon mismo sa last will and testament. Okay. Legal na asawa, mga anak, legitimate or illegitimate, yung parents, secondary na lang yan kung wala yung tatlo. Tama ka dyan, Cheryl. Kung wala yung tatlo, kung walang legitimate at kung walang legitimate child, papasok ang parents.
Oh, okay. Ang pinakapunto dito, kung may legitimate child, wala ang parents, no? Pero so hindi yun. automatic. Parang ako, I'm not saying, okay, parang isang tao, kunwari, may asawa. Okay. Okay, may asawa. Walang mga anak. Okay. Okay. Oo. Kasama automatic as compulsory heir ang parents? Kailangan kompleto yon. Paano na kung wala ng parents? Kung wala ng parents, Wala na. Kung That's wala the ng- end of the line for compulsory. yes, correct ka dyan. Mga kapatid. Mga kapatid, That's not okay. part of compulsory heir. Tama ka dyan, Cheryl. Mga ordinary heirs lang sila. Ordinary heirs So na. kung natira ang mga kapatid mo, let's say wala kang anak, wala kang magulang, Wala wala kang kang asawa, asawa. ang natira lang mga kapatid mo. Kung wala kang last will and testament, sila magmamana. Pero kung may last will and testament mo, pwede mong sabihin, ang lahat ng ari-arian ko pupunta sa best friend ko. Pwede. Oo. Walang habol si kapatid. Tama ka doon, Cheryl, kasi hindi sila compulsory heirs. Ordinaryo lang sila. Kaya napaka-powerful rin po ng isang last will and testament. Kung galit ka sa mga kapatid mo, hindi kayo magmamana sa akin. Sasabihin ko lang, lahat pupunta sa aking kaibigan, sa aking kapitbahay, sa aking teacher, yun po yun. Mawawalang bisa lamang po ang last will and testament kung may compulsory heir ka na hindi kasama. Tama ka doon, Cheryl. Maliban na lang kahit maliban na lang kung sa loob ng last will and May testament, explanation. tinakwil mo siya. Oo. Hindi ka magmamana sapagkat tinangkaan mo ang buhay ko. Or, paano yun? Kunwari yung asawa ko, hindi siya magmamana kasi ng babae yan at matagal na kaming hiwalay, ganito, ganyan. But legally, they're not annulled. Pwede yun? Pwede yun. Basta may Yung explanation. asawang ng babae. Oo. Yun, syempre, pwede yun. Eto ba, may mga picture pa ako. Yun, maganda yun. Mga Kasi yun eh. i-document. So it's very important that it's documented. Especially kung may itinatakwil ka or may gusto kang hindi pa manahan na compulsory heir. Tama ka. Pero yung mga hindi compulsory heir, kalimutan mo na lang kung gusto mo. Pwede. Doon sa last Yung will and ordinary, testament. Oo, kasi mababaliwala. Oo. Question, pwede ba? Okay, kung kunwari lang, para mas madaling computation. Kunwari, I have 10 million pesos. 10 million. Ang pinapamana ko sa asawa ko, 1 million. Kunwari, may anak ako, 1 million. So may 7 million. Yung 7 million, papamana ko sa best friend ko. Pwede ba yun? Okay, ganito yan. Okay? Let's say, ang pinag-uusapan lang natin ay ang ari-arian ni tatay. So, hindi to conjugal. Ari-arian niya lang to, hindi to conjugal property. So, imagine niyo isang bilog. 10 million yon. Okay? Bago pa siya gumawa ng last will and testament, dapat malaman niya na ang tinatakda ng batas na tinatawag na legitim. Ito ang mana na tinatakda ng batas na hindi mo ito mababawasan. Kaya yung 10 million na yon, nakasubject yon sa computation ng legitim. Itong computation yan. Mag-imagine po kayo ng isang bilog. Yan ang ari-arian ni tatay. Pag namatay po siya, immediately, ang kalahati ng bilog na yon magiging mana na ng legitimate children. Okay. Kaya, kung 5 ang legitimate children mo, yung kalahating yon, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5. So, tigi 1 milyon. Ngayon, sabi ng batas, ang mana ng isang asawa ay katumbas ng isang anak. So, doon sa kalahati na natitira, tawag doon free portion, doon mo kukunin yung 1/5 ni nanay. Okay. Tapos yung natitira, iyon ang pwede mong ibigay kahit kenino. Forfeit. Okay. Yun ang pwede mong ibigay kahit kenino. Ngayon, kung meron kang illegitimate child, ang sinasabi ng batas, ang illegitimate child ay makakakuha ng kalahati ng katumbas ng legitimate child. 1/2 of what a legitimate child will get. Kaya kung 2 ang illegitimate child mo, kinakaltasan mo na naman yung free portion. Pero nakikita natin, di ba, may vacant. May parang hindi nasusukob ng mga niligay mo niligay ng batas. Iyon ang pwede mong iligay sa last will and testament mo. Kailangan bang even or sabi nyo nga, kung may explanation ka naman. Kunwari, si panganay, mas malaki ang gusto ko ibigay kay panganay.
Si pangalawa, parang bawasan na, gusto kong mas bawasan. Pwede ba yun? Okay. Yung pagdadagdag, muna tayo. Okay. Pwedeng magdagdag ka, pero kukunin mo yon doon sa vacant portion. Ibig sabihin, yung tinakda na kasi ng batas, yung sinabi natin Talagang kanina. even muna sila. Even muna, hindi mo magagalaw yan, ina ang tinakda ng batas. Oo. Kaya kung gusto mong magdagdag, kukunin mo sa free portion. Ngayon, sinabi mo, pwede ba akong magbawas? Ayun, oo. Okay. Hindi ka pwedeng magbawas. Sapagkat ang tinatakda ng batas, ang anak mo, talagang siyang compulsory heir. Talagang dapat siyang magmana. Pero, pwede mo siyang hindi dagdagan. At kung gusto mo siyang itakwil, pwede mo siyang kalimutan, ligyan mo lang ng reason kung bakit ayaw mo siyang makatanggap nung tinakda sa kanya ng batas. Or kung kalahati na lang yung gusto mong ibigay, lagyan mo ng justification. Oo. Pwede. Kunwari, tig-1,000,000, even. Oo. 500 na lang to. Kasi nauna niya nang kinuha yung 500 eh. Oo. Pwede yun. Pwede yun. Tapos, Pwede kung yun. lalo na kung may kasulatan naman kayo. Yes. Diba? Maganda yung May mga ganun, di ba, na mga anak Yes. nag-a-advance na. May magandang punto yan. Yung na-advance na yon, imemenos iyon Oo. sa dapat nilang makuha. Tama ka doon. Kasi ang punto ng pagmamana, tama ka, ang conceptually dapat yung mga legitimate children, pantay-pantay. At ang illegitimate child, one half of a legitimate child. At yung magulang, yung parte niya, katumbas ng isang anak. So, yun. So, illegitimate child lang po ang meron, hindi mistress. Hindi pwede mistress. bigyan. Bawal. Pwede ba yung bigyan dun sa portion, na free portion? Magandang tanong. Meron tayong sinasabi sa batas natin ang pagbibigay sa iyong paramor. Tawag doon, paramor. Paramor. O rabotsing repapipaps mo. Di ba? Bawal po yun. At all? Akala ko ba may sobra naman doon, pwede kahit kanino. Oo, pero sinasabi ng batas, eto maganda to, Sheryl, yung vacant portion na yon, pwede kahit kanino, maliban na lamang sa ilang mga tao. Meron. Number 1, yun nga, yung kabit mo. Oo. Number 2, ang huling paring nakipag-usap sa'yo. Yung kasi maaari sinabi ng pare, bigay mo ako, kung hindi ko patatawarin yung kasalanan mo. Kasama pa yun? Oo, kasama yun. Ang pangalawa, yung doktor na nag-alaga sa'yo, pati yung mga nurses niyang kasama. Yan, may mga pagbabawal rin ang sinasabi ng batas na hindi pwedeng magmana. Paano kung sila talaga yung kagaya, kunwari kung single ka, tumanda ka na, you're very successful. Yes. They were there, very dedicated, taking care of you. At gusto mo lang talagang sila'y pasalamatan. Paano yun? Parang unfair yung batas, Oo. Kasi talagang tinatakda ng batas yan. Ito ang mga taong hindi pwedeng magmana sa inyo. Alam mo kung bakit? It's not naman na sinasabi ng batas na kasi itong mga taong to, masasama ito o talaga may ulterior motive ito. Ang pinag-iingatan lang kasi ng batas, yung pagkakataon, baka yung oportunidad na mag-take advantage ay gawin. Kaya lang nga nasasangkot nga yung totoo ngang wala namang motive, no? Wala namang Kung motive. caregiver. Correct. Sinabi nyo lang doktor at nurse. Pero hindi naman siya nurse, hindi siya doktor, pero caregiver. Ang ganda naman ng mga nakikita mo, Sheryl. Wala nga sa batas yun. Nakalagay lang doon. pwede. Doctors and nurses. Di ba yung ganun? Kasi di ba, hindi natin mayaalis, meron talagang yung they're very dedicated. Yes. Or kung anak nung doktor o nung nurse, pwede. Pwede, Kasi bakit hindi hindi? nyo naman sinabing anak eh. Oo, yung siyempre, mismong nurse at doktor lang. Kung gusto mong patunayan na sasabihin mo, hindi, ginawa lang yan, totoo sa nurse yan. Pero ang hirap nun, di ba? Oo. Kasi ang unang pagpapalagay ng batas, kung sino binigyan mo, yun ang binigyan mo. Di ba? At saka, siguro pinakamaganda po, detalyado. Detalyado. Diba? Tama. Kasi pwede bang ang isang tao na pinamanahan, hindi ako happy dun sa pinamana, hindi totoo yan. Pwede, lalo na kung compulsory heir ako, i-contest ko sa Tama court. ka dyan. Pwede ko bang labanan? Yan ang nagiging problema ng Pinaikot lang yan ng mga kapatid ko kasi malayo ako. Akala nila ganito, ganyan. eksakto. Para pelikula lang eh. Eksakto ka. Kung babasahin mo ang ilan mga desisyon ng Korte Suprema, iyan ang problema. Nagtatalo-talo sila kasi yung iba nakakuha sa free portion, yung iba yung legitimate lang, bakit ang dami ng sayo, akin konti lang.
pineke mo ang signature ni tatay o ni nanay o ang daing ng mga inaakusasyon, no? Diyan tumatagal talaga ang usaping manahan sa away ng mga magkakapatid, magkakadugo. Napakasaklap, no? Ayan. Attorney, ang last will and testament, kailangan ba ay guided ka ng isang lawyer? Pwede ba acceptable kung sulat kamay lang? Oo. Dalawa ang uri ng last will and testament. Isa, sulat kamay lang. Pero dapat yung buong last will sulat kamay. Meron lang na-print yan na isa, kahit natuldok, mawawala ng bisa yan. Ang sabi lang batas, kung sulat kamay lang, dapat may date, tapos merong disposition, may pangalan ng testator, yung mga bibigyan, at saka pirmado nung gumawa ng last will and testament. Hindi na kailangan ng testigo doon. Hindi kailangan. Oo, basta, kunwari ako lang, habang ginagawa ko na, gabi-gabi, inaayos ko, ganyan-ganyan. oo, pwede na yun. Pero kailangan, sabi nyo, ng korte? Oo, Kailangan yes. notaryado? Oo. Paano ba? Ang lahat ng ang pangalawang uri ng last will Okay. yung hindi nakasulat. Yung ine-encode mo, minamakinilya mo, Oo. iyon dapat may acknowledgement ng isang notary public at may mga witnesses. Ngayon, pag nagawa na nila iyon, wala pang bisa iyon. Ibig sabihin, bago mamatay yung gumawa, pwede niya pang i-revoke. Pwede niya pang punitin. Kahit wala siyang rason, pwede niyang bawiin. Ang makapagbibigay effective lang sa isang last will and testament ay ang approval ng korte. Like anong korte? Like Ano just yan? the basic Regular court yan. Regular. Yung RTC, Regional Trial Court yan, no? How do you do that? You just go to Yes, pupunta ka, maghahain ka, sinasabi mo sa korte, itong last will and testament, gusto ko pong i-approve nyo na. Ang korte sasabihin, tatawagin ko muna lahat ng baka interesado dyan, magpapublish ako. Itong last will and testament ni Juan de la Cruz ay nakasalang na sa aking korte. Kung meron man tumututol o meron mang may nagpautang sa namatay, pumunta na kayo sa korte ko at i-register ninyo ang inyong claim. Kasi bakit iniisip mo, bakit ang mga creditors dapat bigyan ng notice? Sapagkat bago ipamudmod, let's say approve na yung last will, ipapamudmod na yung ari-arian. Bago ipamudmod ang mga ari-arian sa mga tagapagmana, babayaran muna ang mga creditors. Lahat ng utang. Kaya ang estado ng patay po pwedeng kumonti lamang sapagkat ang namatay tad-tad ng utang. Paano kung kulang pa? Ayun na, wala nang mamamana. At yung sinasabi mo kanina, hindi naman magbabayad ang mga tagapagmana ng utang na namatay. Okay. Ang masaklap lang doon, yung mga nagpautang, kulang lang ang bayad sa kanila. Pero ang makakakuha muna ng estado ng patay ay ang mga nagpautang. Kung may matira, iyon ang paghahatian. Yung sulat kamay, kailangan din i-court? Yes, kailangan i-court yun. Lahat ng last will and testament kailangan i-korte. Bakit, Cheryl? Kasi ang korte gusto niyang masigurado na ang kagustuhan ng namatay ay masusunod. Kaya maari yang maglagay ng isang administrador. O kung may nakalagay sa last will and testament na ang sabi, pag namatay ako, ang mamamahala at magpapamudmod ng aking ari-arian ay si Cheryl Cosim. Yon, sisiguraduhin ni Wes. Okay, ilala nyo na kung sino ang magpapamudmod dyan, kung sino ang magbibigay ng hati-hati nyo. So, dapat masunod kasi yung kagustuhan ng patay. Yun ang sinisigurado ng korte. Yan. Regardless of the amount, kasi syempre kagaya, kunwari ang isang simple na pamilya, hindi naman kalakihan, sinulat lang sa kamay, kailangan lahat kahit na gaano kaliit yung ipapamana. Yes. Alam mo, Cheryl, magandang tanong yan. Sapagkat isa ring usapin sa paggagawa ng last will and testament ay, practical bang gumawa? Practical ba o kailangan ba talagang gumawa para makapagmana ang mga anak? Halimbawa, ang sagot dyan, hindi naman. Sapagkat kung walang last will and testament, ang iiral na dyan, ang papasok na dyan, yung mga tinatakda ng batas. At ang tinakda ng batas, ito ang mga halaga ng mana nyo, dapat hati-hatiin nyo na. At yun naman ang sinasabi naman. Yun ang tawag doon,
intestate succession. Walang last will and testament. Tama kayo, napaka-impractical Bakit pa? Unless siguro na meron kang particular na gustong pamanahan na hindi kasama doon sa sabi nyo nga sa compulsory heir. Tama ka doon. Tama ka doon. Cheryl, no, kung meron kang isang ekstranghero sa pamilya na gusto nyong pamanahan, yun, dapat gumawa ka ng last will and Yun testament. man lang. Kunwari nga, sabi ko nga, kasi kung kunwari, nagsilbi ka or may mga kasambahay tayo na 30 taon, 50 taon. And out of goodness, and then also na-appreciate mo yung dedication niya and loyalty. Yes. Gusto kitang bigyan. Pero, alanganin ka, ibigay kaya. Kasi pag na-deads ka na, kahit ibinili mo dun sa isa sa mga compulsory heirs, baka hindi naman ibigay. So Tama ka doon. Tama ka doon. Writing. Alam mo, Cheryl, ito rin dapat malaman ng ating mga tagapanood, tagapakinig. Kung ikaw ay nag-donate sa isang kaibigan mo, halimbawa lang nag-donate ka, let's say, ng isang kotse. Nung buhay ka pa, buhay pa siya. At wag naman mangyari, let's say, namatay ka. At meron kang mga anak. Sasabihin ng mga anak, Ma'am, yung donate sa inyo ng nanay ko, pwede nyo bang ibalik? Kasi kami ang mawawalan. Ibig sabihin, sa pagkapatay ng isang tao, dapat may matitira talaga sa kanyang mga estate na ipamumundbod sa kanyang mga anak. Kung habang buhay siya ay nakapagbigay ng regalong malaki sa isang ekstranghero, pwedeng kunin ulit. Talaga? Iyon ang tinatawag na collation. Yes, kaya ang pagdodonate actually, Cheryl, hindi secured transaction yan. Kasi hindi mo alam na kung yung nagbigay sa'yo, pagkapatay niya, ano ang makukuha ng mga anak? Kung halos wala nang makukuha ang anak, pwedeng kunin ulit yung dinonate. Diba? Pwede tayong tuloy-tuloy na buong oras na walang break. Pag si Dean Mel Santa Maria ang ating pong kasama, baka may mga concern po kayo ukol sa mana, maaari po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines. Let's take advantage of Dean Mel. Ayan, dito po sa ating programa. Tawag po kayo sa 8631-5788 or 8631-6674. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang programang Sagot Kita, Sagot Tayo ni Dean Mel Santa Maria. Naka 40 minutes na pala tayo nun. Oras natin mga kapatid, it's 4:41. Nagbabalik po ang programang Sagot Kita. Ako pong inyong kapatid Cheryl Cosim, ang ating question of the day. Paano i-resolba ang pag-aaway dahil sa mana? Mananalo po ng 500 pesos ang may pinakamalaman na komento. Sagutin lamang po ang ating question of the day at i-share po ang ating live stream. Take note, kailangan po public ang pag-share. Kasama pa rin natin ang aking iniidolo sa larangan ng usaping politika, pagdating din sa usaping legal, mga kapatid. Talagang karapat-dapat na profesor napakagaling mag-explain, Dean Mel Santa Maria. Dami namin pinag-uusapan kahit na off-air. 40 minutes na pala yung una pa lang nating body. Ang bilis, pero ang laman na talaga. Okay, pagdating sa mana, kasi dun sa ating question of the day, kayo po as a lawyer, Dean Mel, ma-i-advise nyo ba na hanggat maaari, huwag nyo nandalin sa korte? Iyan talaga ang tinatawag nating default mode, no? Dapat ang manahan, tinitingnan natin ang namatay, gusto niyang matiwasay ang pagmumudmud ng kanyang mga ari-arian, kaya dapat mag-usap na lang sana ang mga magkakapatid o yung mga tinatawag na compulsory heirs, no? Hindi to dapat pag-awayan, no? Sapagkat ang tinitingnan natin, ang kagustuhan ng namatay. Diba? Basta't nakuha lang natin yung ating tinatawag na legitime at may nabigyan ng dagdag yung iba, tanggapin na lang natin sapagkat hindi natin kagustuhan yon, kagustuhan ng namatay. Kaya, basta't ganun ang nangyari, ang ginagawa lang, Cheryl, nag-e-execute ng tinatawag na extrajudicial settlement. Iyon, sinasabi nila, kaming mga magkakapatid ay nagkakaayos at nagsasabi na ang aming makukuha ay ang mga susunod. Kay Pedro, yung nasa norte. Kay Ana, yung nasa south. Nililigay mo na isa-isa. Walang masama doon, pipirma lang kayo at wala pang 2 buwan, lalabas na ang titulo ninyo, wala na, ayos na. Pero kung nag-aaway kayo, ang makakaresolba lang yan
ay ang korte. So you're saying, Dean Mel, ang isang written or hindi man written at walang na last will and testament, kunwari, hindi siya umabot sa korte. Hindi na, ano ba yung... Yung last will. Oo. Oo. Yes. Pero na-discover lang. Or ibinilin lang na mayroon akong sulat kamay ng mga huling habiling ko, nakatago lang ito sa ganito. Or may pinagbilinan siya. Kunwari ako, biling ko sa'yo, Mel, pag may nangyari sa akin, ito ibigay mo sa pamilya. Hindi umabot sa court. Pag yun, nirespeto nila, okay lang. Basta iyon, nirespeto nila, okay lang. Lahat Parang in effect, nagkaroon ng extrajudicial settlement. Pero dapat nilang iligay rin sa kasulatan. Ayun. Kasi ang nagre-rehistro ng lupa, ang ating Register of Deeds, hindi yan magre-rehistro ng laway lamang. Sasabihin niya, gumawa kayo, kung okay na sa inyo yan, transfer nyo na lang sa isang extrajudicial settlement na naaayon sa ginawa ng last will and testament ng inyong namatay na magulang. Pwede naman, walang problema para makabawas ng gastos. Pero in a way, talagang ang extrajudicial settlement, kung may kasunduan kayo at nag-ayos naman ang inyong palagayan sa isa't isa, yun ang makakapagresolba. Ngayon, kung hindi, yun na nga, pupunta ka sa korte, tinatawag doon intestate succession kung walang last will and testament. Kung meron naman, probate of a will. Okay. Speaking of probate, ayan. Ito, kasama po natin ang isang caller natin mula sa Alabang, si Joy Nolasco. Hi, Miss Joy. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Po, Attorney Santa Maria. Apo. Palakas lang po ng kaunti. Attorney, I have a question. Is it allowed after the death, doon na lang i-probate ang will? Kadalasan po, ganun talaga ang nangyayari. Pag namatay na lang po yung gumawa ng will, doon pa lang ipinoprobate pagkatapos mamatay. Kaya lang po, nauuso na rin ngayon na para maiwasan ang pag-aaway nung mga magkakapatid, yung mismo nang gumawa habang buhay pa siya, pinoprobate niya na. O eto ang ginawa kong will, ipoprobate ko na ngayon to para tapos na. Pero kadalasan nga po, yung sinasabi ni Cheryl, nakatago o nasa isang tabi lang at lumalabas after the death, kadalasan po, yun po talaga. Normal lang po yung tinanong nyo sa akin. Pwede pong after the death. Okay, Attorney. Number 2, Attorney, do you have any idea about the cost of a legal cost about probation? Probate of a will po, kasi ang pinag-uusapan dyan mga ari-arian, property. Kaya normal po sa korte na ibase nila ang tinatawag ng filing fee sa halaga ng mga ari-arian. Kaya nga po kung napakadami pong ari-arian, baka po malaki rin ang filing fee. Nung araw ko po, matagal na po kasi akong retired Nung araw ko po, mga around 5-6% ng value ng property. Filing fee lang 'yon. Oh my. Oo, goodness. Ngayon ang abogado babayaran niyo po. Depende po kung gaano kakomplikado o ilang kaaway ang inyong magiging oposisyon. Depende po sa hirap ng kaso. Kaya po, yung pa lang siguro makikita nyo na talagang maglalabas kayo ng pera para makapag-file ng kaso. Okay, Attorney. Thank you, Attorney. Pero hindi ko po alam ngayon kung ano na filing fee. Hindi ko na po alam. Matagal na po ako nag-retire. Yes, Attorney. Thank you, Attorney. Alright. Okay, Attorney. Thank you, Miss Joy. And Salamat po for Madam calling. Thank you. Okay. At kasama po naman natin si Miss Teresa Senovilla mula naman sa Rizal. Hi, Miss Teresa. Good afternoon po, Attorney Mel and Miss Cheryl Kasim. Opo. Tatanong ko lang, yung pong kasing tungkol sa last will, kailangan po ba binata at dalaga lang po yung gagawa ng last will at kailangan po na nakanotaryo siya? Okay, ganito po yan. Ang isang pong 18 years old, pwede nang gumawa ng last will and testament. Wala pong sinasabi ang batas na dapat kasal ka, hindi ka kasal, o hiwalay ka. Wala po. Basta't ang tao ay humantong ng 18, capable na po siyang gumawa ng last will and testament. Number 1 po yon. Number 2 po, kung ang sinasabi natin ay yung nakasulat ng kamay, tawag po doon holographic will. Wala na pong notaryo yon. Dapat lang po dated, may disposition, at saka po pumirma yung gumawa.
Pero kung imamakinilya nyo po yan o i-encode nyo yan sa computer, etc., etc., talaga pong merong mga alituntunin ang batas natin, kasama na po ang tinatawag na acknowledgement ng notaryo. Ganun po ba? Oo. Isa pa po, attorney. Kung halimbawa pong hindi naman po nakakasulat yung gagawa ng last will, pwede po ba ng video na lang ang gagawin? Authorized po kaya yon? Hindi po. Sa ating pong batas na kasalukuyan, ang isang huling habilin po ay dapat nakasulat. Hindi po tinatanggap yung video, yung Facebook, hindi po katanggap-tanggap yan. Okay po. Maraming salamat po sa pagsagot sa tanong ko po. Thank you po, also Ma'am for calling. Cheryl. Thank Okay you, po. Ms. Teresa. At punta na po tayo dito sa ating mga netizens. Ayan. Hindi lang kasing dami nang nagbo-blow up yung ano mo, parang Twitter mo lang. Ay, habang tinitingnan ko, Attorney Dean Mel, invite them to follow you and subscribe. Oo, kung kayo po ay may oras tuwing linggo po, 4:00 ng tanghali, ako po ay may palatuntunan sa YouTube at Facebook, pati po sa Spotify at saka po sa Apple Podcast. Ang pangalan po, Dean Mel on Air. Diyan po nag-a-advise rin po ako, nag-uusap ng politika, nag-uusap ng mga pangkaraniwan, pambihira na mga issue, kahit na ano pong issue. So, Dean Mel on Air. Yes. On Facebook, YouTube, Spotify, at saka Apple Podcast. And Apple Podcast. So, lahat po. At mababalik-balikan nyo po yung iba't ibang episodes, diba? At minsan po, inaayos rin po namin yan at nakikita nyo rin po sa Twitter, mga snippets, at saka po sa sa Twitter. Ibang level yung mga followers ni Dean Mel. TikTok, makikita nyo rin TikTok, po sa nagti-TikTok ka rin. Oo, yan. Siyempre kailangan, di ba? Sumabay tayo. At I think that's also a good way of, reaching out sa masa, sa mga batang henerasyon, Correct. na maintindihan nila. Kasi iba-iba ang tao Minsan, kailangan mong daanin sa TikTok para mas madaling maintindihan. Meron yung iba, gusto nila talagang malalimang discussion. So, iba't iba, diba? Tama. Ayan. Dito na po ako sa ating mga nagko-comment sa social media. Good day, Dean. What if matagal na po hindi nakikita or hindi na alam ang whereabouts ng parents? Mga 20 years na. Ano po ang procedure pagdating po sa mana? May sinasabi po ang ating batas na presumption of death. Kung sa mana at lumampas po ng 7 taon, pwede na pong ipagpalagay na ang mga magulang ay patay na. Bagamat hindi natin sila nakikita. At pupunta po kayo sa korte at maghahain na po kayo ng, kung walang last will and testament, intestate succession. Doon po, papatunayan nyo na sa lampas 7 taon ay kahit na po ang inyong gawin, na hanapin ang inyong mga magulang, hindi po successful. At pagkatapos nun, ibubuksang na po ang manahan. Si Elibeth Ramos, tanong ko po, Attorney Dean Mel, yung pinsan ko po, LGBTQ, tomboy po siya. May kinakasama siya. Nag-aalaga kasi nagdadialysis yung babae. May kapatid pong lalaki yung babae. May sabi sa kanya ng babae, pabibigyan daw siya ng mana. Yun po kaya ay magiging valid pag gumawa ang babae ng last will? Wala namang problema ako nakikita doon. Sabi nga ni Cheryl, kaibigan, di ba? Kaibigan lang. Hindi naman po pinagbabawal na bigyan nyo ang isang tao ayon sa kanyang kasarian. No? Oo. At lalo na inaalagaan itong babaeng nagdadialysis. Oo. Ang baka concern niya, may kapatid kasi. Okay. Baka hindi kilalanin. So it's best po talagang nakalagay sa last will para kilalanin. At kailangan umabot sa korte. Pa-approve. Tandaan po, pa-approve sa court. Yung pinag-uusapan po namin ni Cheryl kanina, ang isang kapatid po ay hindi compulsory heir. Natatalo po siya ng isang last will and testament kung ibang tao ang nakalagay doon. Oo, yes. Pero mahalaga, may approval ng court. Tama. Kasi pag yan ay wala, pwedeng
i-contest, pwedeng ihabulin. Yes, at kung wala kasing approval ng korte, ang lalabas dyan, parang walang last will and testament. Ang sinasabi ng batas, ang susunod na kung wala ng magulang, kung wala ng asawa, kung wala ng legitimate children and illegitimate children, ang susunod na mga kapatid. But ordinary witness. Paano kung may witness? Kunwari, witness po ako habang sinusulat niya yan talagang gusto niya. Hindi lang umabot sa korte. Ngayon, dapat makapag-produce ng kopya. Oo. Kasi mahirap talagang ang ating base kasi sa ating batas dapat nakasulat kasi. Pero kung makakakita ng let's say Xerox copy, facsimile, na talagang mapapatunayan na yung mga hugis ng mga kamay na yan ay iyan talaga ang hugis ng kamay ng gumawa, maaari pong ma-approve. Paano nga kung di umabot sa korte? Permado, ayos na, handa na, hindi lang umabot sa korte. Yung ginawa, yung last will, Oo. hindi po mabibigyan ng visa yon. Regardless. Kahit may witness. Kahit may witness, basta't hindi po walang stamp of approval ng korte, hindi po mabibigyang visa ang isang last will and testament. Kahit mapatotohanan ng abogado. Oo, basta yan ang gusto talaga ng kliyente ko. Ito talagang ginawa namin. Hindi lang kami umabot sa court. Hindi pa pwede. Kung hindi umaabot sa korte, ang mga tagapagmana na po dapat ang mag-ayos. Oo. Kung acceptable sa inyo or hindi. Yes, tama ka. Kasi yung nasa court at approve, wala nang magagawa yung mga pinamamanahan doon. Oo, yes. Kaya nga ang minsan mas hindi pa patay, pinapa-approve na ng gumawa ng last will, yung kanyang mismong ginawang last will and testament para wala nang away-away yung mga anak pag siya ay namatay. Oo. Kaya lang kadalasan, lalo na kung alam nyong may medyo controversial yung iiwan yung last will and testament. Yeah. Kasi mayroon nga, katulad sinasabi nyo, kahit hindi umabot sa korte, inirerespeto ng mga naiwan kung ano na lang at sabi nyo nga, nag-extrajudicial settlement na lang. Correct. Tama ka doon. Okay. Cheryl. Si Jeribel Bone Arsenio or Bone Arsenio, Riresolba lang po ang away sa mana kung idadalhin sa legal na paraan. Pero mas mainam po sana sa mga magulang, una pa lang, maayos ng mga papeles para sa hatian ang mana ng mga anak o kamag-anak para wala ng dahilan. Si Lith Acero, sa magkakapatid, yan talaga ang kadalasan na problema pag pumanaw na ang mga magulang. Isa lang naman dapat ang solusyon dyan. Magkaroon sana ng maganda at maayos na pag-uusap, yung pantay-pantay na hatian para walang away at walang samaan ng loob. Si Betchay Mameng, kung ang isang magulang may ipamamanat, dapat gumawa agad ng last will para pag nawalang magulang ng biglaan, hindi na mag-away-away ang mga anak. Konti man yan or malaki, dapat fair. Pero yun nga po, kahit na gumawa po ng last will and testament, kung hindi naman po siya umabot sa court, pwede pang hindi magkasundo dun sa ibinigay. Pwede pang mag-contest po yung isa sa mga compulsory heir. Yes, hanggat hindi po na-aproba ng korte, isang piece of paper lang po yung nagawang yun. Wala po yun. Dapat umabot sa korte. At ang ating winner ng 500 pesos, ang sabi niya, mariresolba ang usapin sa mana kung tinuruan ng mga magulang ang kanilang mga anak na ang mana ay hindi dapat ang sentro ng pamilya, na di ito inaabangan turuan ng mga magulang ang mga anak na magpundar ng sarili nilang ari-arian. At kung may ipamamana sa isang anak, ito ay isang blessing na pasalamatan at hindi dapat pag-awayan. Congratulations, Tel Esmora! Ikaw ang ating winner ng 500 pesos. Yay! May habol, attorney. Dean Mel, si Alex Ruiz. 10 magkakapatid. After mamatay ang mga magulang, walang last will and testament. Kaya lang, nakatira ang isa sa mga kapatid na ayaw iwanan ang bahay dahil walang malilipatan. Paano po ang gagawin sa property? Yun na nga po, sapagkat pantay-pantay po ang karapatan ng mga magkakapatid, isa lang sa kanila pwede nang pumunta sa korte at mag-file ng tinatawag na intestate
succession. Ngayon, ang korte naman po magiging equitable. Tatanungin nila anong party dyan ang gusto mo, anong party dyan ang gusto mo, para po maging as much as possible fair ang hatian. Pupunta lang po talaga sa korte. Ayan. Meron ba tayong nakalimutan na bahagi Wala pagdating naman. po sa Samana? Wala. Na parang nadaanan naman Oo, natin nadaanan lahat, naman di ba, natin mga lahat. kapatid? So, I'm sure marami po tayong napulot na aral mula kay Dean Mel. And I hope this is not the first and the last time. Okay. The first and more episodes with you sa Sige. Usapang Legal and maybe Yeah. sa Usapang Politika. Okay. Diba? Dahil Interesting. na pagdating ng eleksyon, maglapit ng filing ng Certificate of Candidacy. Malapit na mag-circus dyan sa Ayan. Intramuros. Kaya yan. Marami tayong pag-usapan. But then again, please do follow Dean Mel on air. Alas 4 po. Mag-YouTube lang kayo, hanapin nyo. Dean Mel on air. Ayan. Thank you, Dean. Thank Maraming you for salamat, coming. Cheryl. It's good to have you and to see you again. Ayan po. At mga kapatid, salamat po sa inyong pagtutok sa amin dito sa programang Sagot Kita. Diyan po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Ito po ang programang katuwang nyo sa usaping batas, serbisyo publiko at politika, maging sa kalusugan, pisikal man o espiritual. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Sagot Kita. Santa Maria, Santa